Ang panahon ng pagiging bata at kabataan ay kinakailangang ingatan, protektahan at siguraduhing magiging pagkakataon ito upang sila'y lumago hindi lang sa edad kundi sa karunungan at sa kaluguran. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang na Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang siya ay kasama ng pangkat, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Pagkatapos, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Ngunit hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. Namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niyang ito. Siya'y sumama sa kanila, pauwi sa Nazareth, at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay growth. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang kapiyastahan ng Senyor Santo Niño. Kaya happy fiesta sa Cebu, happy fiesta sa Aklan, happy fiesta sa Tondo, happy fiesta sa Pungkan, Nueva Ecija, at sa lahat ng mga nagdiriwang ng kapiyastahan ng Santo Niño sa araw na ito. Mga kapatid, ang ipinagdiriwang nating Santo Niño ay actually bahagi sa buhay ni Kristo. Si Jesus ang Santo Niño. Si Jesus ang batang banal na ating pinagdiriwang ngayong araw na ito. Bagamat alam natin na hindi na natiling bata si Jesus, siya'y lumaki, siya'y nangaral, siya'y nagpakasakit, namatay at muling nabuhay para sa ating lahat. So itong pinagdiriwang nating Santo Niño ay bahagi ng buhay ni Kristo. Yung kanyang pagkabata, yung kanyang pagiging kabataan. Na si Jesus ay minsang naging bata, naging kabataan. Anong ibig sabihin nito at ano ang implikasyon nito? Na dinaanan ng Panginoon itong yugtong ito sa buhay ng isang tao at yung pagdaan ni Jesus sa yugtong yon ay nagpapabanal at lahat ng dinaanang yugto ng Panginoon Jesus ay kanyang tinutubos. Kaya nga, itong bahaging ito, itong yugtong ito sa buhay ng Panginoon ay ating pinagdiriwang sa pamamagitan nitong Santo Niño. Pero, nagpapaalala rin ito sa ating lahat. Sabi nga sa isang kasabihan, "It takes a village to raise a child." Itinuturo din sa atin ng kapiyastahan ng Santo Niño na ang pagpapalaki ng bata ay hindi lang responsibilidad ng mga magulang, kundi ang pagpapalaki ng mga bata ng maayos ay responsibilidad
ng buong komunidad, ng buong barangay, ng buong village. Yung nilalaruan at yung naaabot, no, ng mga bata, they are all responsible para palakihin, palaguin, at paunlarin ang kamalayan ng mga kabataan. The problem today is, hindi na uubra yung it takes a village to raise a child. Ang problema natin ngayon, it takes the whole world to raise our children. Why? Because of the social media. Yung lawak ng social media, especially kapag ang mga kabataan sa murang edad na sana'y hindi dapat nating ginagawa, ay masyado na nating ini-expose sa mundo ng social media. At hindi ito nakaka-surprise na pagdating ng panahon, hindi natin alam bakit ganun ang ugali ng ating mga kabataan, ng ating mga anak, ng ating mga apo. Sa kabila ng sasabihin natin, hindi naman namin ganyan siya pinalaki. Of course. Kasi, hindi lang village ang nagpapalaki sa bata ngayon, kundi yung napakalawak na mundo ng social media. And that is why, ngayong Piyesta ng Santo Niño, ipinapaalala sa ating lahat, our common and shared responsibility to make our children, to make young people safe. At sila'y, sabi rito sa ating gospel, katulad ng ating Panginoon, that they should grow in age and in wisdom. Ang mga kabataan natin ay hindi lamang lumago, hindi lang umunlad sa edad, sa pangatawan, hindi lang yon, kundi sa karunungan. And that wisdom is actually God Himself. Ibig sabihin, to grow in relationship with God. To grow in wisdom is to grow in relationship with God. At sabi doon, si Jesus ay naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Yung mamuhay, yung umunlad sa karunungan at sa kaluguran. Paano ba maging kalugod-lugod sa Diyos? Paano pa maging kalugod-lugod sa kapwa, tao? Napakahalaga, mga kapatid, na bigyan natin ng pagkakataon ang mga kabataan. It is our responsibility para sila'y lumago sa karunungan, lumago sa kaluguran. Pero alam naman natin, marami ang mga kabataang hindi nabibigyan ng pagkakataon na lumago sa karunungan at sa kaluguran dahil sa pang-abuso, dahil sa paninira, dahil sa kasakiman, dahil sa pangangamkam ng mga matatanda. Pangalawang napakahalagang itinuturo ng kapiestahang ito ng Santo Niño ay yung katotohanan ng kasiyahan at kahulugan. Tayo habang tumatanda, aminin man natin at sa hindi, nagiging mas mahirap maging masaya. O nagiging mahirap magkaroon ng makahulugang buhay. Bakit? Nagiging komplikado. Ang saya ng mga kabataan, ang saya ng mga bata ay napakasimple. Pero ang saya ng matanda, napakakomplikado. Mahirap pasayahin ang matatanda. Kaya nga itinuturo sa atin that happiness is in littleness. That meaning is found in the littleness. That the kingdom of God is found in the little ones. Dahil napakahalaga ng kababaang loob. Yung kababaang loob, dadalhin tayo sa pagkilala sa Diyos. Yung kaliitan natin, yung kahinaan natin, dadalhin tayo sa kalakasan ng Diyos at sa kadakilaan ng Diyos. Doon tayo gustong dalhin ng Santo Niño, ang Diyos na nagpakababa para tayo ay dalhin niya sa Ama. Napakahalaga ng humility. At kapag meron tayong kababaang loob, doon lamang natin matatanggap that the true meaning and happiness and purpose ng ating buhay hindi naman talaga dapat komplikado. Dahil napakasimple lang. Matatagpuan ito sa Diyos. Kaya kung hindi sa Diyos hinahanap ang kahulugan, ang kasiyahan, ang kaganapan ng buhay, then ligaw tayo. Hindi tayo makakarating sa tunay na kahulugan nito. Kaya nga mga kapatid,
Pakinggan natin ang itinuturo ng Santo Niño. We have a shared responsibility, and we have the responsibility as well to find that meaning and purpose sa Diyos. At yan ay posible kung meron tayong kababaang loob. Sana lumago tayo. Lumago tayo hindi lang sa edad, kundi sa karunungan at sa kaluguran. At yung paglago, nag-uumpisa sa kababaang loob. Nag-uumpisa sa lupa. Yung binhi ay lalago kapag ibinaon, itinanim sa lupa. That is humility. At kapag hindi tayo itatanim, kung walang humility, we will not grow. Yan ang misteryo. Yan ang hiwaga. Yan ang itinuturo ng Santo Niño. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na matuto sa buhay na ito at lumago sa pakikipag-ugnayan sa iyo at sa aming kapwa. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461. Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.